Praise God. Bago tayo dumako sa pagbabasa o sa ano pa mang ah, darating na bahagi, ay lumapit muna tayo sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. O Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, muli Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin upang papurihan ka at sambahin, upang makapakinig ng inyong mga banal na salita, O Ama. At sa oras na ito, sa portion na ito, Ama, dadako kami sa tinatawag na exhortation. Ama, alam ninyo na wala akong alam. Alam ninyo na wala akong alam sabihin na mabuti. Ngunit kung kayo ang aking magiging bibig, kung kayo ang aking magiging mata, lahat ng lalabas sa pulpitong ito, Ama, ay mabuti at pawang salita nyo lamang. Kaya Ama, hinihiling ko sa inyo na itago ninyo ko sa likuran ng inyong banal na spirito, upang nang sa ganun siya ang mangusap, siya ang makita ng bawat isa sa amin, at siya ang magpapaintindi sa mga makikinig ng mga ito, O Ama. Tulungan ninyo ang bawat isa, alisin ninyo ang mga nakatakip sa kanilang mga spiritual na tenga, O Ama, upang nang sa ganun malayang pumasok sa kanilang mga puso ang mga salita ninyo na lalabas sa oras na ito. Sawayin ninyo ang diablo, Ama, itikom ninyo ang kanyang o itali ninyo ang kanyang mga kamay, bakuran ninyo ang gawain ito, Ama, upang nang sa ganun ay hindi ang mga gawa ng diablo siyang makita namin, kung hindi ang mga banal ninyong salita na namumutawi sa pulpitong ito. Ama, salamat sa lahat. Ito lamang ang aking samot panalangin sa inyo, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Bago kayo magsiupo, mga kapatid, samahan niyo muna akong magbasa sa Galatians, isang pamilyar na verse, at maaaring narinig nyo na ito ng maraming beses, mga kapatid. Galatians chapter 3 verse 29. Sabi dito ng ating kapatid na si Paul, sabi niya, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Praise God. Makakaupo na kayo, mga kapatid. Bakit kaya hindi natatanggal yung kaba pagka tumatayo sa likod ng pulpito? Pero meron akong pinanghahawakan na sinabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong alalahanin kung anong sasabihin ninyo. Kundi, sabi niya, magpasakop kayo sa Espiritu at siyang magbibigay ng sasabihin ninyo. Kaya nga pagka gumagawa ako ng message, hindi ko sinusulat lahat ng pumapasok sa isip ko. Kasi pagka yun yung sinulat ko, malilito ako, tsaka wala nang progress o wala nang daan para sa banal na spirito. Nadagdagan yun kung yun na lang yung susundin mo. Kaya ang ginagawa ko lagi akong nag-outline na lang, mga kapatid. Kumbaga mga keywords, tapos yun yung ibabahagi ko. So praise God. So kanina nga nung binasa ng ating mahal na worship leader yung kaninang Hebrew chapter 11. Actually, yun ang pag-aaralan natin sa oras na ito, mga kapatid. Kaya sabi ko, there is one spirit talaga na nagbibigay ng kanyang mga banal na salita. Pinagtutugma-tugma niya. At maaaring meron na kayong idea kung ano yung pag-aaralan natin sa oras na ito. Siya yung father nung binasa ni Brother Perry kanina. Father of faith, si Abraham, mga kapatid. Pero hindi si Abraham yung tutukuyin natin, kundi yung sinabi ng Galatians. Kundi yung seed niya, mga kapatid. So, ang sabi ng ating kapatid na propeta, so this is Abraham and his seed after him. Ayun yung title ng exhortation na ito. At
ito'y para i-stimulate or i-encourage yung ating faith sa Diyos, mga kapatid. Maikling exhortation. So, nalalaman natin, sabi ng propeta na, all gifts, sabi niya, lahat ng biyaya ng banal na spirito, it is operated by faith. Outside sa faith, hindi mo ma-ooperate yung mga gift na ito. No? Yung mga familiar na gift, yung healing, yan yung pinaka pumapasok sa isipan natin kapag isa sa mga gift. At sabi nga nung Hebrew 11, you cannot please God without faith. Kapag sinabing impossible, walang paraan outside sa faith na makakapag-please sa Diyos. So, sabi nga niya, for he that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek Him. So, you must come by faith, mga kapatid. Meron ngang kwento si Brother Branham nang nandun siya sa wilderness. Sabi niya, meron siyang nakitang isang eagle, at yung eagle na yun, dumugpa sa harapan niya. Tapos yung rifle niya, nandun sa may puno, nakasandal. So sabi ni Brother Branham, ba't kaya yung agila na ito, sabi niya, tumitingin siya sa paligid. Tapos nakikita niya si Brother Branham, pero hindi siya natatakot. Basta tumitingin siya sa paligid, sabi niya, hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya, basta nagmamatsyag siya sa paligid. Tapos, kung kukunin ko yung rifle ko, sabi niya, aalis to agad, sabi niya. Meron siyang tiwala na makakatakas siya kapag kukunin ko yung rifle ko. Meron siyang tiwala dun sa kanyang 2 pakpak na ibinigay ng Diyos sa kanya, na bago ko pa man mahawakan yung rifle ko, malayo na yung nalipad niya. Hindi ko na siya makikita, hindi ko na siya matitira, sabi ng ating kapatid. So, sabi niya, ganun din yung mga yung mga mananampalataya, sabi niya. Yung mga mananampalataya, sabi niya, kahit na alam niyang nandyan yung dyablo, hindi siya natatakot. Hindi siya nawawalan ng meron siyang tiwala sa 2 pakpak na ibinigay ng Diyos sa kanya, ang Old at ang New Testament. Na kapag ka merong ibinibigay ang dyablo, o meron siyang kikilos pa lang yung dyablo, makakatakbo na itong agila, makakalipad na siya. Kapag sinabi ng dyablo na hindi ka gagaling, sabi ng pakpak ko, gagaling ako. By His stripes I am healed. So, yun yung mga pagtakas na ginagawa ng isang agila o ng isang mananampalataya. Lumilipad tayo sa sorrow, lumilipad tayo sa... Kaya nga sabi ni Peter, na kahit tayo mga sinusubok, nagagalak pa rin tayo, di ba? Kahit na tayo nasa tribulation, nagagalak pa rin tayo sapagkat meron tayong kakamtin na everlasting joy o eternal joy na darating sa atin. Sabi pa nga ng propeta, kailangan yung tapang ng agila na yun makuha ng bawat mananampalataya. Because God cannot use cowards, sabi niya ganyan. Hindi pwedeng gagamit ang Diyos ng mga duwag pagdating sa pagdi-deliver ng kanyang mga salita. At sabi ng Biblia, if we be dead with Christ, sabi niya, we are Abraham's seed. Tayo yung mga binhi ni Abraham, hindi sa natural, kundi sa spiritual, mga kapatid. Sabi nga ng ating propeta, tayo yung mga imperfect, sabi niya. Walang mabuti sa atin. Tayo ipinanganak sa kasalanan. Tayo hinulma sa kasalanan dun sa tiyan ng ating mga ina. Pumunta tayo dito sa mundo na mga sinungaling, sabi niya ganyan. So, we are no good to begin with, sabi ng ating kapatid. Pero hindi tumitingin sa iyo ang Diyos eh. No? Hindi kanya tinitignan. Ang tinitignan niya, yung kanyang sacrifice, mga kapatid. Yung kanyang anak, yung lamb that was slain before the foundation of the world. Yun yung kanyang tinitignan. Tayong lahat dito, kung tayo ang titignan ng Diyos, wala siyang makikitang mabuti at papatayin niya tayong lahat kung tayo yung titignan niya. Pero hindi tayo yung tinitignan niya eh.
Yung dugo, yung sabi nga natatakpan tayo ng dugo, ng sacrifice niya. Hindi tayo tinitignan ng Diyos. Kaya kung hihiling ka sa Diyos, mga kapatid, dapat kampante ka na ibibigay niya kasi hindi ikaw yung tinitignan niya. Yung sinasampalatayanan mo yung tinitignan niya, which is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, hindi niya na makikita yung kasalanan natin sapagkat natatakpan na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Jesus died for you, sabi ng ating kapatid. Ngayon, kung meron kang makikitang kasalanan kay Jesus, then hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pero anong kasalanan nakita nyo kay Jesus? Wala. Ating kasalanan yung makikita mong sa Kanya, na dinala niya. Pero siya mismo, sa sarili niya, hindi siya nagkasala, mga kapatid. Siya yung nag-iisang matuwid. Kung merong kasalanan ng Panginoong Hesus, wala tayong kagalingan, mga kapatid, sa ating mga karamdaman. Pero kung wala kang makikita sa Kanya, then it's perfect, sabi nga ng ating kapatid ng propeta. So anong kinakatakot natin, sabi nga ng prophet. So ang gaganda ng mga sinasabi niyan. Wag tayong matakot, sabi nga, na hilingin sa Diyos yung mga bagay na ipinangako niya dito sapagkat sa atin ito eh. Sabi nga ng ating propeta, we are heir to this. Mga tagapagmana tayo nito. No? Pwede mong sabihin na I don't deserve it. Pero tagapagmana ako, sabi ng Biblia, tagapagmana ako eh. So, ayun yung paniniwalaan ko. At ang salita ng Diyos, this is infallible. Hindi ito nasisira, hindi ito nababago, hindi ito napapalitan. Kapag sinabi niya ito, and that's it, sabi nga ng propeta, yun na yun, tapos na doon, tuldok na doon. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan, sabihin mo lang sa sarili mo, I am an heir. Tagapagmana ako. Lumayas ka sa harapan ko, Satanas. Tagapagmana ako. Hindi ko pag-aalinlanganan ito. I will not put doubt in my heart, sabi ng propeta. Because I am an heir. We are the heir of salvation, heir of the Holy Spirit, sabi niya. Because Jesus paid the price. Hindi tayo ang gumawa, ang Diyos ang gumawa. Na naging tagapagmana lang tayo nung ginawa ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat we are the seed of Abraham. That is the perfect assurance we have, mga kapatid. Jesus is mine. Diba? Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation. Tayong lahat yun, mga kapatid. Purchase of God. Mga binili tayo ng Diyos. Diba? Born in His Spirit. Washed in His blood. That is our story, mga kapatid. Yun yung storya natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Diyos. So, sino si Satanas ngayon? Para sa atin, he is a defeated being, sabi ng ating kapatid na propeta. Natalo siya. Nino? Natin? Hindi, mga kapatid. Hindi tayong tumalo kay Satanas. It is Jesus, mga kapatid. At si Jesus, yung sinasampalatayanan natin, siya ngayon yung tatalo kay Satanas. Sabi nga ni Paul, yung tinutukso, no, tutulungan siya nung tinukso, sapagkat tinukso, ang tinutukoy ni Paul, yung Panginoong Jesus, sapagkat siya yung tinukso. At kapag tinukso tayo ng diablo, mapupul tayo kung di tayo tutulungan ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya lagi tayong tumatakbo sa kanyang mga banal na salita. So, sabi nga ng propeta, Abraham is just an ordinary man. So, tayo rin, mga ordinaryong tao lang tayo. Right, but we fell heir, sabi ng ating propeta. Naging tagapagmana tayo nung perfect assurance na ito, yung perfect, yung mga revelations, yung mga, lahat ng sabi nga ng propeta, every word, every line, every verse, every chapter, this whole book, para sa atin ito, para ito sa mga tagapagmana. Para ito sa mga binhi ni Abraham. So lahat ng mababasa mo dito sa Bibliang ito, para ito sa iyo, mga kapatid. Walang exempted, no? Yung mga nakasulat na pangako magmula sa Genesis hanggang Revelation, para ito sa atin. And we can acquire it by faith, mga kapatid. Without faith,
wala kang tatanggapin ni isa sa mga pangakong ito. Sapagkat sinabi ng ating kapatid na propeta at sinabi ng Biblia, faith lamang, sa faith lang. Doon ka lang mafo-fall air sa mga, kasi yun yung tatay natin eh. Ganun yung ginawa ng tatay natin eh. O sige, pag-aaralan natin yung tatay natin kung ano yung ginawa niya, mga kapatid. So, sabi, ang unang ni-require ng Diyos kay Abraham, what? Praise God. It is a total separation. Sabi niya, iwanan mo yung lupa mo. Ang sabi ni Abraham. At meron akong pagdadalhan sa iyo. Iwanan mo. Separate yourself, sabi niya. Yun yung gusto ng Diyos una na gawin natin. We must separate ourselves from what? Unbelief, mga kapatid. Sa pag-aalinlangan, kailangan mong i-separate ang sarili mo doon. Na kapag merong pumapasok sa intellectual mong pag-iisip na, hindi totoo yan. Satanas, lumayas ka! Ganun dapat ang lagi mong sasabihin. Sapagkat tagapagmana ako. Hindi mo ko maaalis sa salita ng Diyos. Ganun dapat ang sabihin mo, mga kapatid. Sapagkat yun ang nirequire ng Diyos. Total separation. Pag sinabing total, kahit katuldok na pag-alinlangan, hindi pwede. Dahil kapag nakakita ka ng mga ganon, mga kapatid, hindi kikilos ang Diyos. Meron pa ring wrong. Sabi nga, there is something wrong pa rin sa iyo pagka hindi natutupad yung pangako ng Diyos sa iyo. At ganon ang nangyari kay Abraham, mga kapatid. Nung tinawag siya for total separation, anong ginawa niya? Kasama niya pa si Lot. At saka kasama niya pa yung tatay niya. So, hindi siya agad na total separate. Kung babasahin nyo, unahin nyo sa verse, chapter 11 o chapter 12, paakyat, makikita nyo, nakasama niya yung tatay niya doon. At hanggat kasama niya yung dalawang ito, hindi siya magpo-fall air. Walang nangyari sa kanya. Wala pang nangyayari sa kanya. Ngayon, nung namatay yung tatay niya, natanggal na yung isa. Nung namatay yung tatay niya, pero si Lot kasama niya pa rin. At hindi pa rin siya nag-fall air. So, ganun talaga, mga kapatid, kapag hindi mo tinototal separate ang sarili mo sa unbelief, o sa kung ano man ang labas sa salita ng Diyos, kung ano may hinihiling mo sa Diyos, hindi darating sa'yo. Meron pa ring wrong, kailangan tanggalin mo yung wrong na yun. At pagka natanggal yan, tingnan nyo, ang sabi ni Abraham, Lot, mamili ka kung saan ka. Kung sa west ka, sa east ako, sabi ni Abraham. Kung sa north ka, sa south ako, sabi ni Abraham. At ano yung pinili ni Lot? Pinili niya yung maganda. Mga kapatid. Pinili niya yung napakagandang city ng Sodoma at Gomora. Dahil sapagkat nandun lahat ng layaw, nandun lahat ng kaaliwan. Naging mayor pa nga siya, sabi ng propeta, ng Sodoma. See? Kapag ka magandang pinili mo, pangit ang magiging wakas mo, mga kapatid. Dito sa dito sa sanglibutan. Literally, ganun. Ngayon, si Abraham, ang pinili niya, wilderness. Pero hindi niya alam, gagawin siyang father of many nations, sabi ng ating Panginoon. So, nung na-total separate na siya, ang kasama na lang niya is yung asawa niya, which is, hindi naman niya pwedeng i-separate ang sarili niya doon, sapagkat they are one. Kapag wala ang isa doon, mahihirapan ng isa. Parang kay Adan at Eva, hindi ba? So, nung na-separate na ni Abraham, yung sarili niya sa kanyang tatay, kay Lot, then, kinausap na siya ng Diyos doon. Kinonfirm niya na yung covenant niya kay Abraham. Kung mababasa natin sa verse, o sa chapter, kung di ako nagkakamali, 13 to 15, nandun yung pangako ng ating, babasahin pa sana natin, kaya lang hindi na ng oras. So pagka tinanggap natin ang Panginoong Hesus at nanampalataya tayo sa bawat salita ng Diyos na nakasulat dito, kailangan, mga kapatid, hindi na tayo magda-doubt. Ang sabi ng propeta, every man that believe God, dapat i-believe niya na real yung God na pinaniniwalaan niya. At dapat yung requirement ng God na pinaniniwalaan niya, gawin niya muna. Hindi yung Diyos muna yung susunod sa iyo bago ikaw yung susunod sa Diyos. Dapat ang Diyos muna ang sundin mo
bago mangyari sa iyo yung mga nandito sa salita ng Diyos. Ganun lagi mga kapatid. So kapag minsan merong mananampalataya, Lord Jesus, I believe you healed me. Tapos sasabihin, pero yung kamay ko, aray ko, sakit-sakit pa rin. Yun ba yung sons of Abraham? Ganyan yung mga ganyan yung mga tao sa panahon natin. Pero yung pilay pa rin ako, hindi pa rin ako makalakad eh. Sabi ng ating propeta. Yun ba yung sons of Abraham? Tinatanong niya yung mga So, no, sabi niya. Yung sons of Abraham, hindi niya tinitingnan kung ano yung lagay ng mga masakit sa kanya. Ang tinitingnan niya, yung salita ng Diyos, na he is healed o she is healed, mga kapatid. Nang na-separate na si Lot kay Abraham, sabi ng Biblia, nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham at meron siyang sign na binigay sa covenant niya. What is that sign? Praise God. Circumcision. Pagtutuli. Yun ang binigay niyang sign kay Abraham. Total separation from wickedness. Doon sa masama. That is literal. Sa masamang balat, kailangan alisin yung masamang balat, sabi ng ating Panginoon. So, sabi nga, we are part of that covenant, sabi ng spiritually nga lang tayo. Kasi we are spiritual seed and by covenant, spiritually din. So, kailangan meron ding ibinigay ang Diyos sa covenant natin sa Kanya na isang sign. And what is that sign? Circumcision din. And what is that circumcision? It is the seal of God, mga kapatid. Ang seal ng Diyos, yan na magsisircumcise sa ating mga puso. Yan na magtatanggal ng lahat ng mali, lahat ng masama, lahat ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yan yung sign na kaya kapag nakita ka niya na meron kang sign ng pagtutuli, Abraham seed to. Sapagkat si Abraham lang ang binigyan ko ng ganyang covenant. Walang susunod kung hindi si Abraham at yung kanyang mga tagapagmana o yung kanyang binhi. Sila lang yung susunod. Sila lang yung magkakaroon ng sign. So sabi niya, nung nasa-separate na si Lot, rise up, sabi niya. Abraham pa siya nun eh. Abraham, rise up, sabi niya. Nung maibigay na ng Diyos yung pangako niya, yung covenant niya kay Abraham, hindi ka natatawaging Abraham, sabi ng Panginoon. Diba? Kundi Abraham na ang tawag sa'yo. At si Sarah, hindi na siya Sarah eh. No? Hindi na siya tatawaging Sarai, kundi magiging Sarah, princess. Sabi nga. Tingnan ninyo kung gaano kaganda yung mga pangako ng Diyos. At minsan nga, kahit na alam na natin yung pangako, nagkakaroon pa rin tayo ng mga pwedeng small doubt na sinasabi. Parang si Sarah, mga kapatid, no? Nang bisitahin ng Diyos si Abraham, actually, sabi, yung sa covenant, sabi nga, pagka magko-confirm ka ng isang covenant sa ating mga tao, meron tayong mga ginagawang parang mga rights. Minsan sa mga businessman, pagka nagkaroon sila ng covenant o nagkaroon sila ng yung bang parang partnership, mag-shake hands sila, di ba? Pag nag-shake hands sila, that is a sign na meron ng covenant sa kanilang dalawa at hindi nila pwedeng i-break yun. Minsan meron pa silang papel na magpapatunay na partner sila. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, kahit minsan sa Japan din, sabi niya, pagka nagko-covenant sila, nagbubudbud sila ng asin sa bawat isa. And that is a sign of covenant to them, sabi niya sa mga Japanese people. At dito sa Israel, sabi niya, dito sa Middle East, merong silang covenant na ginagawa na kapag nagkasundo sila, kukuha sila ng isang fattened lamb o kahit anong hayop na walang kapintasan. Hahatiin ito sa dalawa at yung isa, kalahati, ibibigay sa isa, yung isang kalahati, ibibigay sa isa. At kapag nagtagpo silang dalawa, pagdidikitin nila ito, pati yung paper, yung parchment, susulat sila doon na meron silang pwedeng dugo o pwedeng pirma at pupunitin yon.
Pagka pinunit yon, yung isa sa isa, yung isa sa isa. At kapag ka nagkita sila at pinagdugtong, hindi nagtugma yung pinagdugtong, mga kapatid, hindi yun yung may covenant. Peke siya, sabi ng propeta. Kailangan yung covenant magtugma. Kailangan mag-match silang dalawa. Tapos, kapag isang nag-break sa inyo sa covenant na ito, sabi niya, magiging katulad kayo nitong hayop na hinati sa dalawa. No? Ibig sabihin, mamamatay kayo. Yun ang tanging kaparusahan pagka truce breaker ka o covenant breaker ka. Yun yung kaparusahan dito sa Middle East, ang sabi ng propeta. At ganun ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Spiritually sa atin, hinati niya ang Panginoong Jesus. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu ng Diyos, ni Jesus Christ, at kinuha niya yung katawan ni Jesus Christ. At kapag dumating yung katawan ni Jesus Christ, kailangan yung Spirit na nasa atin, magtugma doon sa katawan na yun. Para malaman na, ito nga yung pinagbinigyan ko ng covenant. Ikaw kasama ka sa covenant. O, halika. Ngayon, kung meron kang ibang itineterno doon sa katawan ng Panginoong Jesus, lumayas ka sa harapan ko. Hindi kita nakikilala. Ganun ang, sabi nga, ang natural, it is the shadow of spiritual, mga kapatid. Kaya meron tayong mga typology na ginagawa. So, ganun ang binigay ng covenant ng Diyos sa atin. Yung Holy Spirit, which is the Spirit of Christ, sabi nga ng propeta, kailangan pagdating ng katawan na yun, mag-match silang dalawa. Hindi kailanman, sabi niya, ang evil spirit, hindi niya mamamatch yun. Hindi siya fit, mga kapatid. Hindi siya lalapat. Kaya nga, bakit mo ilalapat yung hindi nakalapat? Di ba? Hindi pwede. It is impossible, mga kapatid. Kaya kailangan tanggapin natin yung sign of covenant, which is the seal of God. Pagka wala ito, hindi tayo pwedeng makasama sa rapture, mga kapatid. So sabi nga, lahat ng believer, makikita yung sarili nila kay Abraham. Lahat ng Abraham seed, makikita yung sarili nila kay Abraham. Pagkatapos, nung maibigay na yung covenant, dumalaw ulit. 1975 si Abraham, nung binigay yung covenant, dinalaw siya ulit ng Diyos, 99 na. Sino nga naman mag-iisip na matutupad pa yung promise na 99 years old na lalaki at yung anak niya, ilang taon na si Sarah? 65 plus 25. Ganun yung edad ni Sarah. So kung iisipin mo sa ating intellectual na pag-iisip, kahit nung sa 75, hindi na sila magkakaanak doon eh. Ngayon, nung binigay ng Diyos yung covenant na dinalaw siya, 99 years old siya, sabi niya, "My Lord," sabi niya ganyan. See, 3 anghel yung nakita niya, pero sinabi niya, "My Lord" lang. Iisang Lord lang yung sinabihan niya. Ganyan, kapag meron ka talagang eyes of an eagle, makikita mo yung... Pero nung pumunta kay Lot, yung 2 anghel, "My Lord," sabi niya. Ginawa niyang plural. Di ba? Hinati niya sa 2. Kaya yung mga Trinity, yung mga doctrine ni Lot yan sabi nga ng ating kapatid na propeta. Sapagkat hinahati niya yung Diyos sa 2, sa 3. 2 anghel yung pumunta sa kanya, sinabi niya, "My Lords." Pero nung kay Abraham, "My Lord." Samantalang kay Abraham, 3 pa yung pumunta. Kumbaga, meron siyang karapatang mag-plural doon dahil 3 yun. Pero ang sinabi niya lang, "Lord." Kilala niya lang kasi na iisang Diyos mga kapatid. Kaya kapag merong nagtuturo ng 3 ang Diyos, that is not of God, mga kapatid. You are not a seed of Abraham pagka naniniwala ka sa Trinity, mga kapatid. So, nung sinabi niya, "Pahintulutan mo sana na tumuloy ka muna sa aking bahay," sabi niya. At saka, pakakainin kita ng tinapay, painumin kita ng gatas, at saka yung pakakainin kita ng karne, sabi niya hanggang. So nung pumayag siyempre, yun naman talagang sadya ng Diyos noon Nung pumunta siya, kumain siya, uminom siya ng gatas, kumain siya, tapos doon niya ipinaalala kay Abraham yung pangako niya na magkakaroon siya ng anak. Pagka bigkas niya nung salitang yun,
Si Sarah, sabi nga ng ating kapatid na propeta, dun sa back of the tent, si Sarah, tingnan nyo, back of the tent, hindi mo ito nakikita, mga kapatid. Hindi mo ito nakikita ng literal. Pero ang sinabi ng Diyos, bakit tumawa si Sarah? Sabi niya, gano'n. Samantalang kahit yung appearance ni Sarah, hindi man niya nakikita. Kaya isa pa ito nagpapatunay na siya yung Diyos, mga kapatid. He is everywhere. Kahit nasaan, kahit meron pang nakatakip sa'yo, nakikita ka niya. Bakit tumawa si Sarah? Ang sabi ng Panginoon. Kasi yung sign ng pagtawa na yun, that is unbelief. Doubt yun, mga kapatid. Nagkaroon, sabi niya, bakit niya iniisip na magkakaroon pa ba ako ng pleasure, sabi niya, sa edad kong ito? At magkakaroon pa ba ako ng lakas na magdala ng isang baby, sabi niya, sa edad kong ito? Sabi niya ganyan. So sabi nga ng kapatid na propeta, kayang-kaya na siyang patayin ng Diyos nung time na yun because of unbelief. Pero hindi niya ginawa sapagkat pagka ginawa niya yun, hindi matutupad yung pangako at si Abraham malulungkot, kapatid. So dalawang beses siya no? Dalawang beses siyang nagkasala sa Diyos si Sarah. Una, nag-doubt siya at pangalawa, dininay niya na hindi siya nag-doubt. 'Di ba? Kung mababasa niyo. Pero sagana sa biyaya ang Diyos, mga kapatid. Kahit na ganun ang ginagawa mo sa Kanya, tinutupad niya pa rin yung promise niya sa'yo. Sapagkat hindi si Sarah yung tinitignan niya, kundi si Abraham. Hindi tayo yung tinitignan ng Panginoong Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tinitignan niya. At hindi niya tayo kayang puksain sapagkat tayo parte ng Word. Parte tayo ng Panginoong Jesus. Sa every time na mag-a-unbelief tayo, meron tayo kasi minsan mga ganun eh. Meron tayo minsan mga unbelief sa atin kahit nasabihin natin puspos na tayo ng banal na spirito. Meron tayo minsan mga unbelief sa ating sarili. At pwede na tayong patayin ng Diyos sa oras na yun eh. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Kasi hindi tayo yung tinitignan niya. Yung sacrifice lamb, ang tinitignan niya. Kapag ginawa niya yun, magkakaroon ng panlulumo o malulungkot yung lamb sapagkat part tayo ng lamb, mga kapatid. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Praise God. Tayo sumasampalataya dito, mga kapatid. Kaya kung naniniwala tayo na ang bawat salita ng Diyos ay sa atin, no? Ang bawat verse, ang bawat chapter, then act like it. Sabi ng ating kapatid na propeta, huwag kang mag-aalinlangan. Ipakita mo sa dyablo na ikaw ay heir of salvation, heir of every word, heir of every promises na nandito sa Biblia. Ipakita mo, sabi niya. So nung na-made, sabi niya, when the covenant was made, sabi niya, at napaalala na ng Diyos kay Abraham na yung pangako niya na magkakaroon siya ng anak. What's next, sabi ng ating kapatid? Fulfillment. Finulfill niya na yung promise niya kay Abraham at the age of 99. 100, mga kapatid. At the age of 100, nagkaanak si Abraham. So sabi ng ating kapatid na propeta, bago yung fulfillment, merong nangyari. Sabi niya, merong nangyari kay Abraham at kay Sarah. What is that? Body change, mga kapatid. Ibinalik niya si Abraham sa pagiging isang 20 years old at ibinalik niya si Sarah 100 nag-minus 80. Naging 20 years old na lang si Abraham. Si Sarah naman, binalik niya sa pagiging 20 din. Doon sa kasagsagan ng kagandahan ni Sarah. Kaya nga kung mababasa natin, na fall in love si Abimelech, di ba? Kay Sarah. Sabi, at saka kung ang layo nung lupa na kinalalagyan ni Sarah at Abraham, doon sa layo ng Ehipto, napakalayo. Kung matanda silang uugod-ugod na lalakad, hindi sila abot kahit kalahati. Pero binody change sila ng Diyos eh. Ginawa silang 20. At nung pagkadating doon, sabi ni Abraham, huwag mo sabing asawa kita, papatayin ako ng mga ito. Sapagkat napakaganda mo, sabi. Hindi pwedeng maging asawa ka ng katulad ko, sabi niya. So, at nangyari ito. Tingnan ninyo, nung makita siya ni Abimelech, na-fall in love agad siya. Kung matanda itong uugod-ugod, mga kapatid, sa tingin nyo yung binatang o yung hari na si Abimelech na sabihin natin nasa 30s, ganyan, magkakagusto sa isang matandang 85 years old. Hindi siya, kahit sinong matinong lalaki, hindi gagawin ng ganun. Diba? Merong sayad sa pag-iisip ang gagawa ng ganun. Pero hindi. Diba?
Nakita niya kasi na maganda. Dalagang itsura ni Sarah. At yun ang gagawin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Before the fulfillment, nung rapture, merong mangyayaring in a blink, in a twinkling of an eye, yung mga itsura nyo yan na nagkaka-wrinkles, tumatanda, mga kapatid, magta-turn back yan sa pagiging 20. Ganyan ang pangako ng Diyos. At pagka nag-turn back na sa 20, that is the fulfillment. Magra-rapture na, mga kapatid. Nung na-turn back sa 20 si Abraham at si Sarah, doon na nangyari. Yung kinonsib ni Sarah, si Isaac, mga kapatid. That is the fulfillment of the promise. At sabi nga ng ating propeta, ganun tayo. Walang pagkakaiba dahil hisid tayo ni Abraham. Kung ano yung nangyari sa kanya, yun ang mangyayari sa atin. Spiritually nga lang. Sa kanya, literal kasi yung pangako eh. Nakikita ito ng mata eh. See? Kaya nga sabi ng ating kapatid na propeta, nung dinibigyan niya pa ng mga kwento, si Abraham daw, pumupunta sa doktor, sabi niya, pinapa-check up niya yung misis niyang 85. Sabi niya, Dok, meron na bang laman? Sabi nga, siguro napakamot sa ulo yung doktor. Tapos sabi ni Brother Branham, minsan nga, baka pumunta pa sila sa mga pamilihan, sabi niya ganyan. Bumibili sila ng mga damit pambata. Tapos merong sales lady na pupunta. Ay, sir, para sa apo niyo po ba yan? Sabi, hindi, para sa anak ko. Nababaliw ata itong lalaking ito. Yun ang sasabihin ng isang natural na tao, mga kapatid. Pero sabi ng ating kapatid na propeta, at sabi ni Pablo, no, nung tumagal ng pangako, hindi nag-weak yung pananampalataya ni Abraham. Kundi ano nangyari? Nag-stronger pa. Dun sa haba na 25 years na hindi binigay ng Diyos yung pangako niya, hindi na nag-weak, sabi ng ating kapatid na propeta. Hindi man siya humina yung pananampalataya ni Abraham, kundi lumakas pa ng lumakas. Ganun yung pananampalatayang galing sa Diyos, mga kapatid. Na kahit na matagal yung rapture, sabi nga ng ating kapatid na propeta, kahit na 100 years pang abutin yung rapture, sabi niya, hindi mag-weak yung faith na binigay ng Diyos sa atin. Kundi kahit matulog tayo, o kahit na datnan natin yun ng buhay, hindi mag-weak, sabi ng ating propeta. Yung faith na inilagay ng Panginoong Jesus sa ating puso. Which is, sabi nga, yung faith natin, the author and finisher, is Jesus Christ. Kaya kung nasa atin ng Panginoong Jesus, hindi ito mag-weak, mga kapatid. Sapagkat si Jesus, hindi siya naging weak. No? Naging malakas siya lagi. At sabi nga ng ating kapatid na propeta, nung ang Diyos, tinupad niya yung promise niya, no? Binody change niya si Abraham, sabi nga, I am El Shaddai. Sabi nga ng ating Diyos. So, El means God, Shad means breast, katulad ng sa mga sisters. Shaddai means plural, breasted. No? Sabi ng ating kapatid, God is both father and mother. No? He is everything. Sa nag-iisang Diyos, masculine siya, feminine siya, lahat nasa kanya. No? So, sa natural, ganun ang ginawa niya kay Abraham. No? Pinasuso niya, ni-nurture niya si Abraham. Nang hindi literal, kundi mga salita niya. Ni-nurture niya si Abraham na ganito, by faith, mababody change ka, ganito. At dun lang gumukuha ng lakas si Abraham. At habang sumususo siya sa Diyos, no, dun sa breast ng Diyos, which is His Word, nababody change siya. Mga kapatid. At sabi nga, sa natural, ang bata, yung baby, mga kapatid, sabi nga, yung breast milk o yung milk ng ina, it is perfectly tailored, sabi ng ating kapatid, for a baby. Sabi niya, lahat ng kailangan ng bata, nandoon. Kasi yung breast milk, merong mga tinatawag na kung may mga antibodies, may mga immunoglobulin na tinatawag, para ito to help the growth, development, at saka immune system ng bata. Kung mababasa niyo yung breast milk sa internet, talagang wala kang makikitang sakit na makukuha ng bata, kundi puro nutrients, puro nourishment yung makukuha niya. Kaya nga yung bata, sabi nila, pagka breastfed yan, malayo yan sa cancer, malayo yan sa allergy, malayo yan sa kung ano-ano. Pero kung yung substitute yung gagamitin mo, which is the bottled milk,
magiging mahina yung bata. Sapagkat hindi contain nung bottled milk, yung contain na natural ng isang nanay. Hindi, mga kapatid. At ganun din sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo pwedeng gamitin yung substitute. Walang substitute pagdating sa salita ng Diyos. Dito lang natin nakukuha yung mga spiritual nourishment, nutrients, o kung ano-ano pa man para sa ating growth development at saka sa ating immunity system, spiritually, sa Diablo, mga kapatid, para hindi niya tayo maakay o hindi siya makapaglagay ng doubt sa atin. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Binigyan niya tayo ng, sabi nga niya, pinapasuso niya tayo dun sa kanyang breast. Ano yung breast niya? The Old and the New Testament, mga kapatid. Kapag ka sinabi niya na walang kagalingan, pag sinabi ng Diablo, sumuso ka lang. Sabi niya sa Old at saka sabi niya sa New, by His stripes, we are healed. Sabi ni Isaiah, di ba? By His stripes, we are healed. Sabi rin ni Peter, kinote niya rin sa Peter, by His stripes, we are healed. Yun ang sinabi niya. At yun ang sasampalatayanan mo, mga kapatid. Yun ang magbibigay lakas sa'yo na you are healed. Kahit ano pa man yung, hindi mo natitignan yung, kung ano pa man yung kalagayan mo. You are healed na. So, He is El Shaddai. Sa Kanya lang tayo kumuha ng lakas. Sabi nga ng propeta, kapag kayong baby, umiyak ito, sabi niya. Tapos binigay ng nanay niya yung kanyang breast, titigil yan sa pag-iyak, di ba? Kasi meron na siyang comfort at nafi-feel yung kanyang kagutuman, di ba? Ganun ang ginagawa ng isang baby. Hindi, wala naman sigurong baby dito na pagka binigay mo yung breast ng nanay, iiyak pa ng iiyak. Pero pagka binigay na ng nanay, sabi nga, kampante na yung bata, fulfill na siya. Parang lahat nasa kanya na, wala na siyang kailangang iba. Ganun yung bata. Pero kung yung bata magre-refuse na sumuso, mamamatay ito, mga kapatid. Mamamatay ito. May diferensya yung batang ito. Mamamatay siya kalaunan. Ganun din spiritually. Kapag isa sa atin ang nagre-refuse sumuso sa breast na ito ng Diyos, mamamatay tayo eventually. Pero kung minsan, di ba, pagka nalulungkot tayo, pagka meron tayong sorrow, tribulations, o sakit, minsan umiiyak tayo sa Diyos, di ba? Pero pagka binigay na ng Diyos yung salita niya, nabasa mo na yung salita niya, meron ka, napapalitan ng kakampantihan, nawawala yung sorrow, nawawala yung sakit, nawawala yung ano, na kahit meron ka, nandyan pa yung sorrow sa'yo, present pa sa buhay mo, kampante ka na. Parang nasa iyo na lahat pagka nababasa mo yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Ganyan kabisa, mga kapatid, ang salita ng Diyos. At kung ano yung prinamis niya, mga kapatid, sabi nga sa Romans chapter 4, Abraham is fully persuaded, sabi niya, na yung nangako ay kaya niyang tuparin yung ipinangako niya. At ganun din yung gagawin ng Diyos sa atin. Kung ano yung pinangako ng Diyos dito, na sa kanyang mga banal na salita, kung nangako siya ng healing, ibibigay niya ito, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi, kasi pangako niya ito eh. Pagka hindi niya ito binigay, hindi niya ito pangako. Nagiging infallible yung word niya. Pero hindi eh. Sabi niya by His stripes. Ngayon, meron bang certain diseases lang na tinutukoy ito? Meron bang certain season of time lang na tinutukoy ito? Meron bang condition na tinutukoy nung sinabi niyang by His stripes you were healed, past tense? Walang condition ito, walang certain time ito, walang certain disease. Kaya nga kahit toothache, sabi ni Brother Branham, mapapagaling mo eh. By faith, kung maniniwala ka sa salita ng Diyos. Pero ang dami kasing hindi naniniwala, mga kapatid, kaya hindi sila gumagaling. Sabi nga, kung ano yung binili na ng Diyos yung healing natin. At kapag ka binili niya, sabi nga, you cannot decide not to buy when you already bought it. No return, no exchange, sabi nga. Pagka nakabili ka na, hindi mo na pwede mag-decide na, ayoko na to. Hindi na ganun. Pero ang Diyos, binili niya na yung kagalingan natin eh. Isa sa dinala ng Panginoong Hesus, ang mga sakit at karamdaman natin. Doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kailangan mo lang gawin, paniwalaan mo ito. So meron ng kwento ang ating kapatid na propeta bilang pagtatapos, mga kapatid. Sabi niya, merong isang bulag na humiling ng healing sa kanya.
So, Catholic siya, mga kapatid. Sabi niya, naniniwala siya sa Diyos. Sabi ng ating kapatid na propeta, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi niya, believe, sabi niya, only believe, sabi niya, and you are healed, sabi niya. Tapos sabi niya, praise God, I believe, sabi nung bulag, mga kapatid. Pero anong gagawin ko, sabi nung bulag, hindi pa rin ako nakakita sabi, just believe, sabi ng ating kapatid na propeta. Maniwala ka lang sa salita ng Diyos. Huwag kang mag-entertain ng kung ano-ano. Tapos, okay, sabi niya, praise God, I am healed, sabi niya. Tapos, pumunta na naman siya sa pulpito, sabi, pero hindi pa rin ako nakakakita sabi niya. Tapos, sinawakan niya sa balikan. Brother, sabi niya, naniniwala ka ba na pinagaling ka ng Diyos? Yes, sabi niya. Then run, sabi niya. Run like you are healed, sabi niya ganun. Believe it, sabi niya. Huwag ka mag-aalinlangan, believe it. So, nung tumakbo siya, mga kapatid, sabi ng ating kapatid na propeta, tumatakbo siya, sinisigaw niya, praise the Lord, I am healed. Praise the Lord, I am healed. Praise the Lord. So, nakalipas yung 3 weeks, nakita ni Brother Branham yung bulag, inaakay pa rin siya ng bata. Papunta sa barbershop kasi mahaba na yung buhok ng ano. So, tapos sabi ng barbershop, dun sa bulag, akala ko ba magaling ka na? Sabi niya. Di ba naniniwala ka sa divine healing? Sabi, oo, naniniwala ako, sabi ng bulag. O di ba pinag-pray ka na nung divine healer na preacher doon? Sabi. Tapos sabi niya, yes, I am healed, sabi niya. Bakit bulag ka pa rin? Praise the Lord, sabi niya. I am healed. Nung time na sinabi niya yun, mga kapatid, bumalik yung kanyang paningin. Saka siya tumalon-talon dun sa barbershop. Saka siya pinag-aalis niya yung pumunta siya sa kalsada. Binagbigay siyang puri sa Diyos. Praise God. Ganun siya ng ganun. Hindi mo siya maawat. Ganun. Tingnan nyo, 3 weeks yun 3 weeks niyang hindi natanggap yung kagalingan niya. Pero hindi siya nag-doubt. Lumatakbo pa rin siya. Pinupuri niya pa rin ng Diyos. Na kahit na marami na nagsasabi sa kanya na hindi ka naman gumaling, hindi ka naman. Praise God, I am healed. Yun ang lagi niya sinasabi. At dumating yung time na gumaling na siya. That is the fulfillment, mga kapatid. Basta pagka na-recognize ng Diyos yung faith mo, ibibigay niya na yung kasunod nito, mga kapatid. That is God. Ayun yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid. So maraming salamat sa Diyos.